Kinundina ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay marahas na paraan ng paghahain ng arrest warrant kay Pastor Nakakatawa yung Apollo marahas. sa Davao City. Nasa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. Nabalot ng tensyon ang paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kahapon. Bukod sa higit 100 pulis na pinadala, may air asset pang pinalipad sa ibabaw ng compound. Pinasok din ng mga pulis ang iba pang property ng KOJC sa Davao City at Sarangani. Persahan din nilang binuksan ang gate ng Glory Mountain at Prayer Mountain. Ang paraan na yan ng paghahain ng arrest warrant kay Kibuloy, binatikos ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, questionable ang aniyay labis na pwersa na ipinakita ng mga otoridad sa harap ng mga sibilyan. Dapat daw maayos, katanggap-tanggap at magkatao ang pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa bansa. Kinundin na rin ito ng kanyang ama at kilalang malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Labis na persa na hindi naman daw kailangan ang ipinakita ng mga pulis nang maghain ng warrant laban sa pastor. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang simbahan at paaralan. Tanong ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng Administrasyong Marcos? Kagaling naman ni VP Sara, no? Na imbes ginagawa ang kanyang trabaho, imbes ginagampanan ang kanyang trabaho na makipagtulungan sa kasalukuyang administrasyon, ang ginagawa ay pinuprotektahan at kinukundina yung warrant of arrest ni Kibuloy. Eh bakit mo pinagtatanggol si Kibuloy? Kung kaibigan mo si Kibuloy, samahan mo. Humarap kayo sa Senate. Humarap kayo sa korte. Mag-file kayo ng kaso para pasinungalingan itong mga akusasyon sa inyo. Ganon. No, nawala na talaga yung pagiging vice-presidente mo. Nakapokus ka sa pagpoprotekta kay Kibuloy. At saka dito naman sa ama mo, kay former President Duterte, sana, yung sinasabi mong karapatang pantao, ginawa mo yan nung termino mo. Kasi nung sa termino mo, basta mo ginugurgur ang tao, hindi ka na nag-i-issue ng warrant. Basta mo minemegsak, basta mo Ganon ang ginagawa mo, tapos sasabihin mo, lumabag ang administrasyon ngayon sa karapatang pantao. Bakit? Hindi ba paglabag sa karapatang pantao yung EJK mo? Sagot! At saka sa mga tao na nagrarally diyan, wala na ba talaga kayong mga kaisip-isip? Isinasama nyo pa yung inyong mga anak-anak dyan. Kasama nyo pa. Tapos kayo nananakit ng pulis. Pinaghampas nyo yung pulis. Tapos pag kayo ang sinaktan ng pulis, malaking damage. Sasabihin nyo police brutality. Pag kayo ang nanakit, wala lang. Pag mga pulis ang nanakit, malaking kasalanan ng kapulisan, malaking kasalanan ng administrasyon. Eh kayo yung paharang-harang diyan. Ay kung sinasamahan nyo si Kibuloy dito sa Senate at harapin yung mga akusasyon sa kanya at pasinungalingan ninyo, talagang hindi ko na makita ang pinaglalaban ninyo eh. So ayaw, keep safe and God bless. May tamang proseso ng pagsuporta. Samahan ninyo sa korte, samahan nyo sa Senate. Ganyan ang pagsuporta, hindi pagsisigaw-sigaw dyan sa kalsada. Ano mapapala nyo dyan? Imbis na ang inaatupag ninyo ay yung mga hugasin nyo sa pamamahay ninyo, mga trabaho ninyo, pamilya ninyo. Isinama nyo pa buong pamilya nyo diyan. Tapos pag kayo na disgrasya, sisisihin nyo na naman administrasyon. Hindi ko na maintindihan sa inyo. Ang sarap nyo kalmutin.